Now, let's go sa Word of God. Amen? So, actually, nagpapadayon kita sa series of studies sa team nga Believe. And you notice nga puro pananampalataya, paniniwala. So, I'm going through that series sa team. One verse, danay 2 or 3 verses. And yan na, we will pick up chapter 3 and just one verse na familiar sa aton nga tanan. The title of our message this morning is Mahal ka ng Diyos. God loves you. John 3:16. Kahit hindi buksan ng Bible, memorize siguro, ano? Amen? Pero maganda pa rin na binubuksan ng Bible. We will expound po, John 3:16. So, ang scripture natin ngayong umaga ay isa sa pinaka-familiar na versikulo sa Biblia. Many of us knows this verse. And isa ito sa mga common na favorite memory verse sa Sunday school. At isa ito sa mga versikulo na maaaring na you remember, even sa mga adults. Ang John 3:16 ay isa sa pinaka-pamilyar na verse sa Bible. So, okay? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise the Lord. So, short verse or short na statement, and tinatawag ito na Ebanghelyo, Gospel. This is the summary of the whole Scripture. At ito yung plan ni God sa kaligtasan ng sangkatauhan. But ito rin ay isang magandang bersikulo na pagnilayan about sa paghayo at pangangaral ng Ebanghelyo, mabuting balita. Let's look at the context. Kailangan natin muna makita ang context because many preachers are using this verse out of context. So, kailangan natin na umatras ng kaunti at tingnan kung ano ang nangyayari dito in general. So, sinimula ni John ang chapter na ito sa pamagitan ng pag-introduce kay Nicodemus. Si Nicodemus ay isang Pariseo and naintriga siya kay Jesus at isang gabi dahil kaunti lang ang mga tao, pumunta si Nicodemo upang makipagkita kay Jesus at magtanong sa kanya. At ang mga tanong ay about kung sino si Jesus, ay kung ano ang itinuturo niya. So si Nicodemus ay hindi against kay Jesus, siya ay may mga question lamang na hindi nasasagot, kaya lumapit siya para masagot ang kanyang mga tanong. So siya at si Jesus ay nagkausap, and as a Pharisee, alam niyo po, ang Pharisee ay tinuturing na isang guro ng Israel, and ito yung tawag niya kay Jesus. Nangangahulugan na, ito yung tawag ni Jesus kay Nicodemus, guro ng Israel. And it means na si Nicodemus ay dalubhasa sa Scripture, sa kasulatan. But he doesn't understand the teaching of Jesus. So sinabi ni Jesus kay Nicodemus, basically, na you will understand my teaching kapag itinaas na ang anak ng Diyos. And in verses 14 and 15 ay ang verses na talagang pinaka-center, the primary idea of this chapter. So, let's look at verse 14. Sabi ni Jesus, at kung paanong itinaas ni Moses ang tansong ahas doon sa ilang, gayon din naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, hindi na kailangan i-explain ni Jesus kay Nicodemus ang kwento na nangyari during the time of Moses because alam na ni Nicodemus ang kwentong ito. Ito'y nasa lumang tipan. Tandaan nyo, alam ni Nicodemus ang kasulatan, ang Old Testament. Now, gagamitin ni Jesus itong kwento. Ito'y typology, tinatawag itong typology, gaya ng pagtaas ng bunsi na ahas sa foal, typology din ng pagtaas kay Jesus. Okay? Iko-connect ni Jesus ang story sa mangyayari sa kanya about sa crucifixion, pagkapako sa cross, at resurrection, pagkabuhay
mula sa mga patay. So, let's look at the story na tinutukoy ni Jesus. Ito po ay nasa Numbers 21 at maaari niyong tingnan mamaya or maaari niyong habang kinikwento ko ay pwede niyong ipalo. Nasa Numbers 21. So, ang mga Israelite ay naglalakbay sa disyerto. So, they're wandering, lumibot sila sa lupain ng Edom, and then nawalan sila ng patience, nawalan sila ng pasensya, and so nagreklamo sila against kay God at against kay Moses. So, sabi nila kay Moses, bakit mo kami inilabas sa Ehipto? Ginilabas mo lang ba kami sa Ehipto para kami mamatay dito sa disyerto? So, hinatulan sila ng Diyos dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya at pagrereklamo. And so, nagpadala si God ng mga ahas upang kagatayin sila at patayin. So, ang mga ahas ay nagsulputan sa kung saan-saan and nangangagat at maraming namamatay. And so ang Israel ay desperado na lumapit kay Moses at nagsisi at si Moses ay namagitan para sa kanila at dahil sa mercy ni God, si God ay nagbigay ng way, solution para ma-save sila. Sinabi ni God kay Moses, okay Moses, gumawa ka ng isang ahas na gawa sa tanso, ilagay mo ito sa isang pole, itaas mo, ito ilagay sa pole at lahat ng mga nakagat ng ahas ay kailangan tumingin dito upang gumaling sila. So, ito yung ginawa ni Moses at ito ay nangyari. And so, lahat ng mga taong nasa ilalim ng paghuhukom ng Diyos na tumingin sa tansong ahas na itinaas sa fall ay gumaling at nabuhay. At sinabi ni Jesus, tulad ni Moses na itinaas ang tansong ahas sa fall. Si Jesus mismo ay kailangan na itaas. At sa katulad ng paraan, lahat ng titingin kay Jesus, lahat ng mananampalataya kay Jesus, maniniwala ay gagaling at mabubuhay. Now, ang pinapahiwatig dito sa sinasabi ni Jesus ay napaka-importante. Ang pinapahiwatig dito po ay lahat tayo nakagat ng ahas. Nakagat ng ahas. Siguro, ang iba nakagat ng ahas, pero ako hindi pa ako naka-experience nakagat ng ahas. Again, typology po ng paghuhukom. Nasa ilalim tayo ng paghuhukom ng Diyos. Gaya ng paghuhukom na binigay ng Diyos sa Israel through sa pagpapadala ng mga ahas upang sila'y kagatin, tayo po ay nasa ilalim din po ng paghuhukom. Iyan ay malinaw na sinabi sa verse 17. Si Jesus ay hindi na parito para sa mundo, para hatulan tayo. You know why? Dahil hinatulan na tayo, narito siya para iligtas tayo. Ginusto natin ang kadiliman, ginusto natin ang kasalanan, ginusto natin kadiliman kaysa sa liwanag. So, if you will reject Jesus sa iyong buhay, and sinasabi ng verse 36 na ang puot ng Diyos ay mapapasayo, mananatili sa'yo. Ang paghuhukom ay darating sa buhay mo. At bagamat hindi ito tungkol sa, again, literal na kagat ng ahas, but we know na lahat tayo ay papunta sa kapahamakan at kailangan natin na masave. Alam natin na lahat tayo ay kailangan na gumaling. Tayong lahat ay bahagi ng mundong ito na makasalanan, masasama, reklamador, walang pasensya, against sa Diyos. At ito ay natural sa ating bilang mga makasalanan. At sa makatuwid tayong lahat ay hinatulan na. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And so, sa verses 1 to 8, sinabi ni Jesus na nangangailangan tayo ng spiritual na kapanganakan. Jesus says, you must be born again. And so, sa chapter 3, verses 12 to 18, in-emphasize ni Jesus na mahalaga ang pananampalataya at ang pangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo ay ma-born again. Again, you have to believe and kailangan ang power ng Balaang Espiritu, Holy Spirit, para tayo ma-born again. Ngunit kailangan natin magdesisyon na sumampalataya. So, balanse the sovereignty of God and ang aton responsibility. Okay? Na ang Diyos ay, nagbigay ng provision, He provided ng Holy Spirit na si Jesus
And so we have to make decision, sumampalataya, believe. So that's our theme, di ba, sa series of study natin sa Gospel of John. So ang sino mang nanampalataya kay Jesus ay naka-experience ng bagong kapanganakan, na born again, verse 3 to 5, verse 3 and 5. And in verse 15 and 16, aside na ikaw ay na born again, mayroon kang buhay na walang hanggan. At verse 17, sabi ni Jesus, ikaw ay naligtas. And ang salungat naman ito na nag-reject sa alok ni Jesus ay mapapahamak, mawawalan ng buhay, ang hindi sumampalataya. And there's no third option. Dalawa lang ang pagpipilian sa isa. Walang third option. Hindi mo pwede sabihin, pwede bot, o pwede, dito lang ako sa gitna. Okay? Walang third option. Either you will believe in Him or you will reject. Kapag sumampalataya ka, may mabuborn again ka, masisave ka, may buhay na walang hanggan ka. Pag hindi naman, reject mo, then mawawalan ka ng buhay, wala kang eternal life, mapapahama ka. Sinabi ni Jesus sa verse 14 na kailangan siyang itaas upang ang sino man sa atin ng mga taong nakagat ng ahas o under the judgment, paghuhukom, ay sumampalataya sa Kanya upang tayo ay gumaling at mabuhay. At pagkatapos ito, sa verse 16, ay binigyan tayo ni John ng magandang connection at dahilan kung bakit kailangan rin na itaas si Jesus Christ. Look with me sa verse 16, kapareho. Sa verse 16 ay kapareho na sinabi ni Jesus sa verse 15. Tingnan natin verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 16, tingnan niyo po. Ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, dalawang verses. So, sa dalawang verses na ito, may dalawang bagay na nangyari. Nariyan ang pagkilos ni God, ang Kanyang ginawa, at pagkatapos sa kung ano ang purpose. And so, dalawang bagay ang makikita natin, ang action at ang purpose. So, sa pagkilos ni God, ang anak ng tao ay kailangan itaas. Yun yung pag-move ni God, ang Kanyang ginawa. At isa pa, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak, ang Kanyang kaisa-isang anak. So, nakita nyo ang parallel, may parehong action at parehong purpose. Ang tinutukoy ni Jesus at ni John ay tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. So, now, ang praise na itaas, gusto kong maunawaan niyo po kung ano itong praise na itaas. Ginamit ng 3 beses dito sa Gospel of John. At mayroon itong dalawang kahulugan. Ang isang kahulugan ay literal, physical na pagtaas kay Jesus, at malinaw ito sa chapter 12 dahil nang narinig ng mga tao ang sinabi ni Jesus, alam na nila ang tinutukoy ni Jesus, na kung saan naintindihan nila, naunawaan nila na ang kahulugan nito na ito'y tumutukoy sa kamatayan ni Jesucristo. Ngunit si Jesus ay nagsalita din tungkol sa Kanyang muling pagkabuhay at kadakilaan. His resurrection and glorification, His ascension sa langit. So, si Jesus ay itataas through His death on the cross, at siya itataas through His resurrection mula sa mga patay, and His ascension papunta sa langit. At itataas at ipapahayag ng mga apostol at ng mga mananampalataya na He is the only hope. He is the only hope ng lahat ng mga nakakagat ng ahas or ng lahat ng mga nasa ilalim ng paghuhukom ng Diyos. So, nang itinaas ni Moses ang tansong ahas, ito ay typology ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At ito yung malalim na isinasaad ng verse 15, nang ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Sa isang translation, kaisa-isang anak. Now, himay-himayin po natin itong versikulo na ito. Una, ano ba ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos? Hanggang saan ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos? Ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos ay saklaw nito ang lahat ng tao, sangkatauhan. Now, ang umiibig, sino ba ang umiibig? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sino ang umiibig, church? Ang umiibig ay ang Diyos. Alam nyo, maraming mga tao sa iba't ibang mundo na mayroong sariling Diyos, tinatawag ng Diyos. In fact, sa ancient times, sa Greek times, mayroon silang 12 Diyos na tinatawag. Mayroon silang Zeus, Hera, Poseidon, Demeter, Athena, Apollo, Artemis, Ares, Hephaestus, Aphrodite, Hermes,
Sa iba naman lugar si Buddha, iba pa sa Thailand, iba rin ang tinatawag na Diyos. So, but mayroon lang tayong isang totoong Diyos at buhay na Diyos. Siya ang eternal na Diyos na nag-i-exist sa simula pa bilang God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. One Godhead, three distinct person. So, ang gumawa ng paraan para matanggal yung curse sa kasalanan ay sa pamagitan ng offspring, supling ni Abraham. And then, God promised na magkakaroon ng isang king na siya mag-ahari ng walang hanggan, isang descendant na manggagaling sa descendant ni David. So, si God ay nagpadala ng salvation, kaligtasan sa mundo sa pamagitan ng incarnation. Ang ibig sabihin ng incarnation ay pagkakatawang tao ng Diyos ni Hesus Kristo. Siya ay God na nagkatawang tao. Tandaan niyo po, ang tawag doon ay incarnation. So, John 3:16 ay ang Diyos na tinutukoy dito, ang umiibig, ay ang Diyos, ang particular na tinutukoy dito ay ang Diyos Ama, God the Father. And so He sent His Son para tubusin tayong mga makasalanan, para tubusin ang mundo, ang sangkatauhan. Sa English translation, sinabi dyan, for God so loved the world. So, sa Tagalog translation na may explanation na, interpretation na ito'y tumutukoy sa sangkatauhan. So, our loving Father ay gumawa ng paraan. He loves us so much. Tinubos tayong mga makasalanan through sa kanyang pagpapadala ng kanyang bugtong na anak through sa voluntaryong kamatayan ng kanyang anak. So sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world. Hindi lamang na siya ang Diyos ng justice, katarungan, siya rin ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagmahal. If you remember, hindi nakakapagtaka na sinabi ito ni John, for God so loved the world, because if you remember na dinescribe ni John ang kanyang sarili bilang isang beloved disciple. Hindi dahil sa gusto niyang, tingnan niyo, ako lang ang mahal ni Jesus. Hindi para magyabang, kundi dahil he was amazed about sa pag-ibig ng Diyos. He was amazed sa pag-ibig ng Diyos. 2 times sa kanyang letter na sinabi niya, ang Diyos ay pag-ibig. 1 John chapter 4 verse 8 and verse 16. Now, ang John 3:16 ay nakapokus sa kung paano tayo minahal ng Diyos. Inibig niya tayo sa ganitong paraan. Sa paanong paraan na inibig tayo ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak. So, how did God show His love sa world, sa mundo? Through sa pagpapadala ng kanyang anak para mamatay upang maging substitute sa atin at dalhin tayo sa pamilya ng Diyos. Dahil kay Jesus Christ, tayo ay nagkaroon ng relationship sa Kanya even though hindi tayo worthy, hindi tayo deserving, hindi tayo karapat-dapat, even though na ang deserve sa atin ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. But dahil sa kanyang mercy, sa kanyang love at mercy, tayo ay napabilang sa kanyang pamilya. Ang inibig, tiningnan natin ang umibig. Sino ang umibig, church? Diyos. Now, sino ang inibig? The world. For God so loved the world. Teka lang, anong world? Boracay Beach? Anong world po? Sa Tagalog in-interpret na. Maganda yung pagka sabi sa Tagalog, sangkatauhan. So, English translation, for God so loved the world. So, who is He referring? Tinutukoy niya, may debate ito when it comes sa grupo ng mga Calvinism and Arminianism. Pinagtatalunan ng iba kung ito ba sa Calvinism, I think sinasabi na tumutukoy ito sa mga mananampalataya. And sa isang grupo naman, tinutukoy sinasabi ng mga hindi naniniwala. Ito'y tumutukoy sa mga hindi naniniwala. So, but let's look at the Bible, or the Scripture. Sa panahon ni Jesus, kapag sinasabing mundo na salita, against yan sa mga Hudyo. Alam niyo kung bakit against ang world sa mga Hudyo? For example, sa Old Testament, the Jews believe na ang Diyos ay kanilang Savior,
dumating para i-save sila mula sa kanilang mga kaaway. At alam niyo yung kanilang kaaway, ang mundo, ang daigdig ng mga Gentile. Yan yung mga enemy nila. However, nang sinabi ni Jesus ito, sakop nito ay hindi lang ang Israel, kundi ito ay both ang mga Hudyo at ang mga Gentiles. Tayo po ay mga Gentiles. Pagkatapos ng chapter 3, kung mapapansin ninyo, mababasa natin sa chapter 4 na si Jesus ay nagdala ng kaligtasan sa mga Samaritano, mga Gentiles, na tinatawag sa verse 42, chapter 4, verse 42, tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya sa John 3:16, si Jesus ay kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Hindi yung sinasabi ng mga Calvinism na para sa mga mananampalataya. At sa isang grupo naman, if I'm mistaken, siguro yung Arminianism sinasabi nila, para sa mga hindi naniniwala. No, if you will look back sa scripture, si Jesus ay kaloob sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng tao. Amen? So, marami pa tayong masasabi tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Sa John 3:16 ay makikita ang pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan, kahit na against ang world sa Kanya. So, mahal niya ang lahat ng makasalanan sa mundo, ang sangkatauhan. Mahal na mahal niya ang sangkatauhan, kaya ililigtas niya ang sangkatauhan mula sa kanilang kasalanan. Tayong lahat ay bahagi ng world. Okay? Bahagi tayo dito ng mundong ito. Nandito tayo sa mundo. Hindi niya sinasabi, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. For God so loved the world. Sa Boracay Beach, sa Palawan Beach. Hindi. Ang world na tinutukoy dito ay ang tayo. Lahat ng tao. Lahat ng tayong mga makasalanan. Lahat ng tao. So, tayong lahat ay bahagi ng mundong ito na mahal ng Diyos ang bawat isa sa atin. But we need to realize na ang plano ng Diyos ay mas malaki kaysa sa iyo at sa akin. Okay? It's not about sa iyo lang. Hindi ito tungkol sa iyo. Mahal ng Diyos ang sangkatauhan, lahat ng tao. And we need to remove our eyes sa ating sarili lamang. Dahil itinuturo nito na dapat natin abutin ang world, ang sangkatauhan, lahat ng tao na hindi pa nakakarinig ng mabuting balita about kay Jesus Christ sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga hindi lang tayo nananatili dito sa pagbabahagi ng salita sa simbahan. Now, let's look at about sa lalim ng pag-ibig ng Diyos. Gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos? Gaano kalalim? For God so loved the world that He sent His only begotten Son. Sa pamagitan ng pagpapadala ng Kanyang bugtong na anak. Paano naging malalim yun, Pastor? Pag-ibig ng Diyos. Well, let's look at ang ginawa niya. Anong ginawa ni God? Church, anong ginawa ni God? Ibinigay. Yan yung ginawa niya, ibinigay. Ang salitang ibinigay, ginamit ni John sa New Testament, and it's a common word na ginagamit din natin ngayon. So, na may mga nagbibigay at muling nagbibigay. Ang ilan naman na ibinabalik ang ibinigay. Kasi hindi siguro nila gusto ang regalo o yung ibinigay sa kanila. So, ang mga tao kung minsan ay nagbibigay ng may maling motibo at minsan nagbibigay dahil sa isang pakiramdam na they were being forced or obligasyon nila na magbigay. Kaya ang pagbibigay ay maaaring hindi tama na ginagawa nila. But dito sa John 3:16, ibinigay ng Diyos ang kanyang the best. Amen? Ibinigay niya ang kanyang the best. Nagbigay siya ng walang ibang reason kundi dahil sa ano ang nag-udyok sa kanya sa pagbibigay nito. Church, anong dahilan? Pag-ibig. God so loved the world. Pagmamahal. Binigay niya ang kanyang anak upang mamatay sa cross ng Kalbaryo. Ang pagbigay ni God kay Jesus ng kanyang bugtong na anak ay hindi lamang about sa incarnation, pagkatawang tao ni Jesus. Ibinigay niya ang kanyang anak para mamatay sa mundo. Para sa mundo. And so ito ay sobrang standard na gift. Sobrang standard. Kung may standard, sobra pa na kaloob ng Diyos kaysa sa ibang mga kaloob. And malalaman
malalaman natin ang kanyang kaloob. Sa pag-alam sa kanyang kaloob ay ang pag-alam ng tunay na pag-ibig at ang pagtanggap sa buhay na walang hanggan. Now, ano ang ibinigay? Ang ibinigay ay ang kanyang kaisa-isang anak, bugtong na anak. Now, ang salitang isinalin na bugtong na anak, begotten son, kaisang-isang anak, ay isang salita na nangangahulugan na unique, natatangi, one of a kind. Kailangan maintindihan natin ito dahil may mga kulto na magsasabi, sige, kung isa ang Diyos, bakit may anak siya? Bakit may anak ang Diyos Ama? So, they will twist the scripture because they don't understand kung anong ibig sabihin ng begotten son, bugtong na anak. Ibig sabihin, unique, natatangi, one of a kind. Si Jesus ay bugod tanging anak ng Diyos sa parang hindi maaring maging ang sinumang tao. Hindi ka maaring maging katulad niya kasi he's one of a kind. Okay? Maaring magbigay ito kagad pag nabasa niyo to, and then magbibigay kagad ng impression sa inyo. So, ibig sabihin wala nang ibang mga anak ang Diyos. However, di ba, na tingnan na natin ito sa simula ng ating pag-study, just one verse, John 1:12, na tayo ay naging anak ng Diyos kung tayo sumampalataya kay Jesus. Now, ang ibig sabihin ng bugtong na anak, hindi nanganak ang Diyos, kaya hindi siya katulad ng tao. Ang bugtong na anak, ang ibig sabihin ay natatangi. Hindi siya nilikha, ginawa, kaya one of a kind, unique. Tayo, nilikha tayo. Hindi siya nilikha at walang hanggan, eternal na parehas sa God the Father. Okay? Kaya kakaiba, natatangi, one of a kind. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yan ang ibig sabihin ng begotten son. Hindi na katulad ng tao na nanganak. At hindi ibig sabihin na siya lang ang anak. Okay? So, that means na hindi tayo maaaring maging katulad niya dahil siya ay God, but we have given privilege na maging anak ng Diyos. In a sense, sa character, yes, but in a sense, sa pagdating sa pagiging Diyos, is one of a kind. Pagdating sa pagiging eternal, siya ay eternal dahil siya ay Diyos. Naintindihan po natin yung begotten son. So, hopefully hindi nyo interpret na nanganganak ang Diyos. So we know that God has a freedom. Malaya siyang gawin kung ano ang gusto niya. And so, He chose na tubusin tayong mga makasalanan at ginawa niya ito sa pagpapadala ng kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, para maging substitute sa ating mga makasalanan. In Romans chapter 8, verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, salip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay? Now, hindi ko ma-imagine na isasakripisyo ko ang sarili kong anak para sa iba. Parent, kaya nyo ba ang gawin yon? Hirap nun. Isakripisyo ang mga anak. Lalo na kung isa lang anak mo. Kung isa lang at pagkatapos ay isasacrifice mo. Ngunit gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kahanga-hanga po, hindi po ba? Napakaganda. Alam nyo, hindi tayo karapat-dapat. We must realize na hindi tayo worthy deserving sa ginawa na sakripisyo ng Diyos. Dahil lahat tayo ay sinners. Nagrebelde laban sa Diyos at sa kanyang mga nais. However, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak para sa atin. Sinigurado ng Diyos ang iyong redemption through sa pagpapadala ng kanyang anak. Ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang maging anak kanya. Now, ang bunga, ano ba ang bunga ng pag-ibig ng Diyos? Ang bunga ng pag-ibig ng Diyos ay kaligtasan. So, ito yung invitation niya. Ang invitation niya ay para kanino? Para labas sa certain grupo, sa isang tao, dalawa, tatlo? Ang sino man, whoever. Sinasabi ng mga Calvinism, para lang ito sa mga believers. Maliwanag na bukas ang pinto. Whoever. Ang sino man, whoever, nagpapahiwatig ng alok para sa lahat ng tao.
ang alok ay para sa lahat. Bagamat hindi lahat ay tatanggap ng alok na ito ng kaligtasan ni Kristo, ngunit ang kanyang invitation, ang kanyang call ay para sa lahat. Universal, para sa lahat nang hindi ka pinipilit. Sa mga naunang mga verses pa lamang ay may mahalagang sinabi si Jesus tungkol sa kung sino ang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa isip ni Nicodemus, sa isip niya, ang makakapasok sa kaharian ng Diyos ay mga mabubuting mga Hudyo, gumagawa ng mga mabubuti, mga circumcised na mga Jews na tumutupad sa covenant, sa mga rules, sa law. So, kami makakapasok sa kaharian ng Diyos. But sinabi ni Jesus na kailangan mo ma-born again. Mabuti kang tao. Sinasabi mo, mabuti kang tao, but you must be born again. Those who are saying, I'm a good person, so that's why makapasok ako sa kaharian ng Diyos. Sinabi ni Jesus sa religious leader nito, siya ang pinaka mataas na religious leader. Siya po ay Pharisees. Sabi niya, kumbaga sa atin ngayon, siya po ay isa sa mga pope. Sinasabi niya, yes, gumagawa ka ng mabuti, but you must be born again. Ang ipinanganak muli, born again, lamang ang mga makakapasok sa kaharian ng Diyos. That's what Jesus said. And paano po mangyayari ang bagong kapanganakan? Pagiging born again sa pamagitan po ng pananampalataya kay Jesucristo. Kaya nga we preach the gospel, pinapangaral ito sa lahat ng tao. Habang nai-spread ang gospel, binubuksan ng Holy Spirit ang puso ng mga nakakarinig ng salita ng Diyos. At nangungusap po ang Holy Spirit sa puso ng tao para siya ay magsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan. And nagbibigay siya ng pagkakataon para ilagay niya ang kanyang pananampalataya kay Jesucristo. Hindi mahalaga kung sino ka. Hindi mahalaga kung anong iyong ginawa. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang iyong kasalanan sa Diyos o sa ibang tao. Hindi mahalaga kung matanda ka o bata ka pa. Ang mahalaga ay kung ilalagay mo ang iyong pananampalataya at pagtitiwala kay Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ililigtas ka ng Diyos. Amen? Para tawarin niya ang iyong mga kasalanan, bibigyan ka niya ng kaloob na buhay na walang hanggan. Ito hindi pinagtatrabahuan. Let me remind you, church, hindi ito na-i-earn. Hindi ito pinagtatrabahuan. Hindi ka karapat-dapat. Matatanggap mo ito na isang libreng regalo. Libreng regalo. Sa pamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Jesus doon sa cross para sa iyo. Now, may condition. Ano yung condition? Para matanggap mong kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ano ang condition? Sumampalataya. Sumampalataya. So, most sa mga promise ni God, you will receive it but on one condition. You have to trust God. Manampalataya sa Kanya. If you remember, ang salitang believe ay ginamit sa katapusan ng chapter 2. Remember, sa last na pag-aaral natin, di ba? Record ni John na maraming naniwala sa pangalan ni Jesus, ngunit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila dahil ang kanilang pananampalataya ay hindi hindi mapagkakatiwalaan. So, sa madaling salita, mga tunay na naniniwala lamang sa anak ang maliligtas kay Jesus. So ang pananampalataya na nagliligtas, saving faith, ay ang pananampalataya kay Kristo. Thank God. Thank God sa kasigurahan ng kaligtasan na hindi nakabatay sa strength ng iyong pananampalataya. Amen? Hindi nakabase sa strength ng iyong pananampalataya ang kaligtasan. Ang kasiguraduhan ng kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya kay Kristo. Amen? So, John 3:16, napakasimple, lahat ng nanampalataya kay Kristo ay maliligtas. Ang mga hindi nanampalataya ay, anong mangyayari? Mapapahamak. So, hindi lahat ay saved, kundi yaong lamang mga nanampalataya na niwala kay Kristo. That means na ang salitang naniwala, believe, ay to trust, magtiwala kay Kristo. It means na ang paniniwala na si Jesus ay tunay na anak ng Diyos, na siya ay namatay sa cross para sa iyong mga kasalanan, at ipinagkakatiwala mo ang iyong buhay sa kanyang mga kamay. So yan ang ibig sabihin ng believe. Believe. Ang dahilan na sinugo ni God ang kanyang bugtong na anak, ang kanyang anak ay upang ang sino mang sumampalataya
sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, ito yung resulta. Isa sa dalawa. It depends sa iyong decision. Una ay hindi mapahamak. Hindi mapahamak. Ang sinabi ni Jesus ay warning, matinding babala sa mga hindi naniwala. Sa mga nag-reject kay Jesus, ay makakaranas sila ng judgment, puot, sumpa, kalungkutan, pagkahiwalay, at kamatayan. Walang mabuting bagay para sa mga nag-reject na maniwala, sumampalataya kay Jesus Christ. Ang salitang mapahamak ay ang walang hanggang pagdurusa sa mga nakarinig and then they rejected the gospel, they rejected God sa buhay nila. This is active judgment ni God na walang hanggang kapahamakan sa mga hindi naniwala. Now, para sa mga believers, this is a promise of protection para sa atin. Promise of protection mula sa paghuhukom at sa impyerno. Para sa mga believers sa atin ay wala nang condemnation. Ang karumihan natin dahil sa kasalanan ay nalinis na magpakailanman. Lahat ng threat ng kamatayan, pagkahiwalay, kawalan ng pag-asa ay na-remove na. At sa katunayan, para sa mga nagtitiwala kay Kristo, masasabi natin na mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Amen? Ang kasigurado ka na may buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggan. Ito yung pangalawang resulta sa mga nanampalataya, buhay na walang hanggan. Ang dahilan kung bakit pinadala ni God ang kanyang anak ay dahil tayo ay naligaw ng landas, lahat tayo makasalanan, lahat tayo ay lumabag sa kautusan ng Diyos, at tayo ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay Diyos na makatarungan at hahatulan niya ang kasalanan. Sinasabi ng Biblia na ang parusa sa kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang physical na kamatayan, kundi spiritual na kamatayan. Walang hanggang kamatayan. Kung mayroon buhay na walang hanggan, mayroon ding walang hanggan na kamatayan. That means, ito ibig sabihin ng mapapahamak sa John 3:16 ay ang walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos sa kanyang pag-ibig. You will be separated sa walang hanggan. God loves you. Mahal ka ng Diyos. And He doesn't want you na mapahamak, mamatay, makareceive ng eternal na torment, kamatayan, kundi ang nais siya ay matanggap mo ang buhay na walang hanggan. And that's why, sinugo niya ang kanyang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isaiah chapter 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo naglakad. Ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Lahat tayo ay nagkasala po. Lahat tayo gumawa ng sarili nating nais salip na sundin ang nais ng Diyos. Lahat tayo nararapat ng kaparusahan ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kinuha niya ang ating mga kasalanan at pinasan niya at siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Sapagkat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Let me give you a story. Just to illustrate. Isang interesting at touching na story na nabasa ko. It's about isang chief ng mga Indian. Pinuno ng mga Indian. So this guy, meron siyang reputasyon na isang napakahusay na pinuno, leader. In fact, sinasabi na palaging siya ay makatarungan. Ngunit, hindi lang siya makatarungan, siya rin ay mapagmahal. And so, he will be tested sa sitwasyon na hindi niya inaasahan. Nagkaroon ng problema sa kanyang tribo. Nagkaroon ng ilang pagnanakaw sa kanyang tribo. And so, kailangan niya masolusyonan ang problemang ito. And so, naisipan niya na maglagay ng bagay na naisin ng magnanakaw na nakawin, naglagay siya ng mga goods, mga pagkain, kalakal, but mayroong nakatagong trap para mahuli ang magnanakaw. And umaasa siya na mahuhulog sa bitag ang magnanakaw. And so, may dalawang taong matapang kasama niya, sila lamang sinabihan ng chief patungkol sa plano niya, sa trap na ito. Sila lamang nakakalam. And so,
iniwan niya itong dalawang matapang na mandirigma para magbantay kung sa magnanakaw na mahulog sa trap. Naghintay sila. So, nang kinaumagahan, dumating ang dalawang matatapang na ito ng chief na iniwan niya doon para magbantay. Ang isa sa dalawang matapang pumasok agad at sinabi, "Chief, nahuli na ang magnanakaw." Sabi ng chief, mabuti. Sige, hatulan natin yan. Hatulan natin ng 20 latigo. Dalhin siya sa akin. And so dinala niya sa harap. Nabigla ang chief. Nabigla ang chief ng tribo. Nang dinala ng mga matatapang ang magnanakaw na nahuli sa akto, ang dinala nila ay ang nanay ng chief. Ang ina ng chief. So, kumalat ng mabilis ang salita sa tribo na magkakaroon ng parusang 20 paglatigo sa magnanakaw. Nagsimulang magsabi mga tao, ngayon, alamin natin kung alin ang masigit sa kanya. Katarungan o kanyang pag-ibig? Alin kaya masigit sa kanya? Ang kanyang katarungan o ang kanyang pag-ibig? So, ang kanyang ina ay tinali, tanghali ang tapat sa isang pole, sa gitna ng kampo. Ang kanyang damit ay linusan, pinaluwagan para makita ma-expose ang likod sa paglatigo. So, isang matapang na mandirigma, kinuha ng latigo at lalatiguhin na ang kanyang nanay, ang babae, biglang iniutos ng chief sa kanya, "Itigil!" So, ang mga tao ngayon, nandito, tumitingin, nag-usap-usap, sabi nila, alam nyo, sa palagay ko, isasantabi niya ang hustisya para sa kanyang pag-ibig. Isasantabi niya ang katarungan dahil mahal niya ang kanyang ina. Ang kanyang pag-ibig, sabi ng mga tao, ang kanyang pag-ibig sa ina ang masigit kaysa sa katarungan. Hulaan nyo. Ito ba ang ginawa ng chief? Pinili niya ba na ang pag-ibig? To be continued. Magtatapos na po tayo. So, let me continue. So, at nangyari, isang bagay na hindi makakalimutan ng lahat ng mga tao na nandito. Hinubad ng chief ang kanyang balaban upang ma-expose sa kanyang likod sa paglatigo. Dito siya lalatiguhin. Niyakap niya ang kanyang ina at binigay ang 2 utos. Ang dalawang salitang utos. Ang latigo ng araw na yon, ang kaparusahan ay ibinigay 20 latigo, hindi sa isa na karapat-dapat nito, kundi sa isang taong nagmahal sa kanya ng sapat upang tanggapin ang parusang nararapat sa kanyang ina. Alam niyo ang ginawa ng nag-iisang anak ng Diyos. Amen? Ito rin ang ginawa ng nag-iisang anak ng Diyos para sa iyo at para sa akin. 1 Peter chapter 2 verse 24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayong mamamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Ang parusa para sa pagkakasala ay tinakda mula pa sa simula, mula sa Garden of Eden. Sabi ng Diyos, once na kinain mo yan, ikaw ay tiyak na mamamatay. Sabi ng Diyos sa tao. Lahat tayo lumabag sa kautusan ng Diyos. Lahat tayo ay nasaktan natin ang puso ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagsira ng buhay na ibinigay niya, dapat sana'y ginamit natin para sa Kanya. May death penalty dito. Karapat-dapat tayo ng latigo ng Diyos. Ngunit sinabi ni Jesus, ako ang sasalo ng kaparusahan para sa iyo. Nang si Jesus ay napako sa cross, ang parusa ng Diyos ay hindi nahulog sa taong nararapat, ikaw at ako yun, kundi sa taong nagmahal sa iyo at nagmahal sa akin ng sapat upang tanggapin ang parusang nararapat sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang nagpadala sa kanyang isa-isang anak upang mamatay, upang maging kahalili na sa kaparusan na nararapat sana sa atin. And
If you thought na ang iyong mabubuting gawa, ang iyong pagiging reliyoso, ang maaaring makapagbayad sa iyong kabayaran ng kasalanan, look back sa cross. Humingin ka sa cross. Kailangan ng isang taong walang kapintasan na mamatay sa cross upang magbayad ng parusang kamatayan. Ngunit ang sakripisyong ito ay magliligtas lamang kung ilalagay mo ang iyong buong tiwala sa ginawa ni Jesus at yayakapin mo siya bilang iyong tagapagligtas mula sa iyong kasalanan. Allow me to close this message this morning through application point para sa ating mga mananampalataya. But kung ikaw ay hindi pa isang mananampalataya, obviously, ang application dito ay kailangan mo magtiwala kay Kristo. Amen? Kailangan mo manampalataya sa anak ng Diyos na namatay para sa iyo. Ito ay nangangahulugan ng pagtalikod sa kasalanan mo at sumunod sa Diyos. Ito ang pinakamahalagang desisyon na maaari mong gawin. At ito ang pinakamagandang desisyon na gagawin mo. Papasok ang Diyos sa buhay mo at gagawin kang bagong nilalang. Bagong nilalang. Patatawarin ka niya sa lahat ng iyong mga kasalanan at huhugasan ka niya upang ikaw ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Higit sa lahat, magkakaroon ka ng assurance na kapag namatay ka, makakasama mo ang Diyos sa langit. Buhay na walang hanggan. Hindi ka mapapahamak kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. So, ito yung napakalinaw na application. Kung hindi ka pananampalataya sa Kanya, this morning, do it. Put your faith kay Jesus Christ. Ngunit, kung tayo po ay mananampalataya, ito po yung application sa ating mga mananampalataya. Paano natin i-apply ang verse na ito? Number 1, gawin mong prioridad ang mission. Gawin mong prioridad ang mission. Sa practical na application, gawin mong prioridad ang mission sa iyong buhay. Maaari mong suportahan ang mission upang ibahagi ang mabuting balita sa mga hindi pa nakarinig tungkol kay Jesucristo. Kailangan natin magkaroon ng heart para sa world. Ano ang tinutukoy sa world? Lahat ng tao. Sangkatauhan. Kailangan natin hilingin kay God na ibigay sa atin ang puso para sa mundo. Hindi sumang-ayon sa mundo. Puso para sa katulad natin ng mga makasalanan. Puso sa lahat ng tao na gaya ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak, ay tayo din ay pinapadala ng Diyos upang humayo at ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng nilalang. Sabi sa Gospel of Mark. For God so loved the world. Sa isang lugar lang ba yan? Sa isang grupo lang ba yan? 2, 3? For God so loved the world. Lahat ng tao. Hindi niya isinugo si Jesus para lang sa Karayman. Hindi niya isinugo si Jesus para lang sa Amerika. Hindi niya sinugo si Jesus para sa ilan lang mga tao sa sulok ng mundo para maligtas. Pinadala niya si Jesus dahil mahal niya ang mundo. Hindi ang sistema ng mundo, kundi lahat ng tao. Lahat ng tao na nasa mundo. Ang saklaw ng pag-ibig ng Diyos, remember, lahat ng tao. Kaya dapat nating bahagi si Jesus sa lahat ng tao. Mahalin ang lahat ng tao, for God so loved the world. And that means, sa practical, if you are able to support mission in the area of finances, or maybe not in that area na tinatawag ka, hindi yan yung gift mo, hindi yan yung strength mo, maaaring sa prayer, o maaaring sa iyong pagsama sa pagbabahagi ng mabuting balita, sa mission trip. Pagbabahagi ng mabuting balita habang meron kang pagkakataon na ibahagi sa ang Panginoon sa ibang tao. Can you imagine? Na-save ka, tapos hanggang tumanda ka, never nga naging bahagi ka sa pagbabahagi or naging part ka sa pagbabahagi ng mabuting balita. That's not the kind of heart na nais ng Diyos. For God so loved the world. That's why we go. Kasi sabi ni Jesus, go. But if you're not able, maybe strength mo is to support our mission or to pray for the mission para ipangaral si Jesus sa lahat ng tao. Amen? So, sa practical na application. Pangalawa, share the gospel. You may not be able to join us, to come, participate. But one thing for sure,
You may not able to support missionary na ipapadala to preach the gospel, padala sa ibang lugar. You may not able na to preach sa lahat ng tao, but one thing for sure na magagawa mo is you can share si Jesus sa lokal na lugar, sa iyong area, sa iyong mga kaibigan. You can do that. Amen? You can share Jesus sa iyong mga kaibigan. You can share Jesus sa iyong kapitbahay. You can share Jesus sa iyong classmates na mapapahamak kung wala si Jesus sa kanilang buhay. Time is short. Sa social media, there's trending na pangyayari na may isang mga estudyante na mga babae na nagpaalam sa magulang daw na papasok sa school, pero sa ibang direksyon na pinuntahan, na-accident sa motor, namatay daw. Kung hindi man totoo, pero nangyayari sa iba na kahit bata ka pa, is, hindi ito basta yan, matanda, bata ka pa, kapag dumating na yung oras mo, then it's your time. But, ang importante, hindi ka mapapahamak kung si Jesus ay tinanggap mo sa iyong buhay. Kung meron silang Jesus, hindi sila mapapahamak. Amen? So, ang iyong mga kaibigan, mga estudyante, mga kaibigan, classmate, kapitbahay, ay bahagi ng mundo. For God so loved the world, hindi ba sila kabilang sa mundo? Diba? Hindi naman sila nakatira sa planeta ng Venus, Mercury. For God so loved the world. Bahagi sila ng mundo. Nandito sila. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Yung mga classmate, kaibigan, kapitbahay, ipinadala din ni God ang kanyang anak sa mundo para sa kanila. Kaya, we need to share Jesus. We need to share the gospel. Ang mabuting balita sa mga tao na nakapaligid sa atin. Amen? You know how to share kasi napag-aralan na natin ngayon ng John 3:16. Just John 3:16, okay na. John 3:16, kaya mo ibahagi. Amen? Ang gospel, ano ang mabuting balita? Tandaan nyo, ang John 3:16, kung ano, hindi nyo alam ang mabuting balita, John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan nang ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ay sa isang anak lang. Sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya natin yan. Malamang, alam mo na, kabisado mo ng verse na ito. Hindi mo na nga tinitingnan ang Bible, memorize mo na. John 3:16. Now, na alam mo na ang John 3:16. And this is how, kung paano ka naligtas. Ang kailangan mo na lang ay i-share ang John 3:16 sa mga taong inilagay ni God sa puso mo. Sa mga taong inilagay ng Diyos sa buhay mo. Go, sabi ni Jesus, go, tell them about the love of God. Tell them about sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Tell them about John 3:16. Lahat po ba naintindihan natin ng John 3:16? Naintindihan natin ngayong umaga? Amen? Ang iba hindi nag-amen kasi sina-challenge na ibahagi ang John 3:16. Hindi ko naintindihan para hindi ako magbahagi ng John 3:16. Now that you know, kabisado mo na ang verse na ito, you are challenged na i-share ito sa ibang tao, sa mga taong inilagay ng Diyos sa puso mo. Go and tell them about the love of God. Amen? So, let's pray. God, napakadakila ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat na inibig mo kami kahit hindi kami karapat-dapat. Minahal mo kami sa kabila ng aming karumihan. At higit sa lahat, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay iligtas at mapatawad sa aming mga kasalanan. Panalangin ko, O Diyos, sa mga hindi pa tumanggap at sumampalataya sa iyo. Hipuin mo ang kanilang puso, naway maunawaan nila ang kadakilaan, ang dakilang pag-ibig mo sa kanila. Naway magpasya sila na tanggapin ka, tanggapin ang iyong offer sa kanila, na maging Panginoon ka, tagapagligtas ng kanilang buhay. May make decision na tanggapin ang kapatawaran na iniaalok mo sa kanila
para sa kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. And God, may they receive your offer na eternal life na mula sa iyo. I pray sa mga believers, sa mga mananampalataya na nandito ngayon. I pray, Lord, na dakilain ka nila sa kanilang buhay. That they will make priority sa kanilang buhay ang mission sa kanilang puso, whether to support sa financial or whether sa prayer or even sa pagbibigay ng time na sumama at ibahagi ang John 3:16, ang pag-ibig mo sa sangkatauhan, sa lahat ng tao. Ipangaral ang ebanghelyo sa mundo dahil mahal mo ang lahat ng tao. I pray na ang pag-ibig mo ang mag-udyok sa bawat isa, na ibahagi ang tungkol sa iyong ginawa at sa iyong pag-ibig. Sa mga estudyante namin na dito, pray na ang pag-ibig na ito ang mag-udyok sa kanila, na ibahagi ang iyong pag-ibig sa kanilang paaralan, sa kanilang mga classmate, sa mga pamilya na hindi pa nakakakilala sa iyo, walang relasyon sa iyo, sa mga kapitbahay, at sa iba pang mga tao na nakikilala nila, upang magkaroon sila ng relasyon sa iyo, upang makilala kanila sa kanilang buhay at malaman nila ang tungkol sa iyong dakilang pag-ibig at makakatanggap ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa bugtong ng anak. Salamat. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig, Ama. Salamat, Jesucristo, sa iyong sakripisyo. Salamat, Banal na Espiritu, na binago mo ang aming buhay. Binabalik namin sa iyo ang kapurihan, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.